Hello guys. Welcome to my video. For today's video pag-usapan natin ang bagong alamang. Ang bagoong alamang o bagoong aramang. Ingles, shrimp paste, shrimp sauce. Ay ang bagoong na hipon. Ang hipon ay tinatawag ding alamang, krill sa Ingles, o pagkit na hipon na karaniwang sangkap na ginagamit sa mga lutuing sa Timog Silangang Asya at sa mga lutuing inchik. Tinatawag itong terasi. Binabaybay din na trasi o terasay. Sa Indonesiano, ngapi sa Burmese, kapi sa Thai, kamir at wikang Lao, belachan sa Malay, sa Vietnamese ham hectare per hectare jang sa wikang inchik na cantons at home ha, eko sa wikang inchik na Minnan. Gawa ito mula sa giniling na hipon na sumailalim sa proseso ng fermentasyon na hinaluan ng asin. Ang ilang mga bersyon ay nasa anyo nitong basa na katulad ng mula sa Vietnam. Habang ang iba namang bersyon ay pinatuyo sa sikat ng araw at maaaring hiniwa upang maging mga blow parisukat na kahugis ng kamao o ipinabibili ng nakabalto. Isa itong mahalagang sangkap sa maraming mga curry, almahasa, na curry sa Ingles, at mga sarsa. Matatagpuan ang bagoong alamang sa karamihan ng mga pagkain sa Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Madalas itong isinasangkap sa mga sausawan para sa isda o mga gulay. Ang bagoong alamang o gin amos. Sa kanlurang Kabisayaan. Bagaman ang gin amos ay maaaring tumukoy sa bagoong isda, ay isang lutuing Pilipino na gawa sa maliliit na mga hipong tinatawag na alamang. At karaniwang kinakain bilang pamatong sa hilaw na mga mangga o ginagamit bilang isang pangunahing sangkap sa pagluluto. Nag-iiba-iba ang anyo, lasa, at kalinamnaman ng bagoong alamang ayon sa uri. Ang kulay rosas at maalat na bagoong alamang ay ipinagbibili bilang sariwa, subalit ang pinaghalong hipon at asin ay iniwang inaatsara sa loob ng ilang mga araw. Ang ganitong bagoong ay madalang nagiyan gamit na nasa ganitong anyo, maliban na lamang bilang pamatong para sa mga manggang hilaw. Ang bagoong na ito ay kadalasang iginigisang may kasamang iba pang mga pampalasa o rekado, at ang lasa nito ay maaaring maging maalat hanggang sa pagiging maanghang na matamis. Ang kulay ng sarsa ay maaaring paiba-iba rin ayon sa oras ng pagkakaluto at sa mga sangkap na ginamit sa paggisa. Ang sinkalok ay isang bersyon ng sariwang bagoong alamang. Hindi katulad ng iba pang mga bahagi ng Timog Silangang Asya at sa kanlurang Kabisayaan, kung saan ang hipon ay sumailalim sa fermentasyon o binuro, na hindi na makikilala ang orihinal na hitsura o iginiling upang maging makinis ang hitsura. Ang hipon sa bagoong alamang, sa maraming bahagi ng Pilipinas, ay kaagad na makikilala, at ang sarsa mismo ay mayroong isang mataypak na hitsura. Sa kanlurang Kabisayaan, ang bagoong na tinatawag na gin amos ay inihahanda sa napakakahalintulad na paraan, gayon din sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa Iloilo, natatangi na sa Banate, natanyag dahil sa pagkaing ito, ang maliliit na mga hipon ay inaasgan, tinutuyo sa ilalim ng sikat ng araw, at ginigiling. Ang isang kaunting dami ng niluto o ginisang bagoong ay inihahain sa gilid ng isang tanyag na lutuing tinatawag na kare-kare, isang nilagang buntot ng kapong baka na mayroong mga mani. Ginagamit din ito bilang pangunahing sangkap na pampalasa ng isang ginisang pagkaing may karneng baboy, na tinatawag na binagoongan. At dito na po nagtatapos ang kwentong bagoong. Maraming salamat po sa panonood. Please like and subscribe. Thanks for watching.